Hello guys, God bless us all po. To God be the glory po. Bali part 7 po guys, part 7 po ng season 26. What is written truly happen. To God be the glory po talaga guys. Thank you so much po sa inyong lahat na makakakita na dadaanan ng content ko na to. Sana po samot dalangin ko po sa ating creator Sana po kahit papano pagtyagaan nyo pong tapusin mula part 1 hanggang final part. Anyway, maiksi lang naman po to. Below 10 minutes lang naman po. Minsan po approximate 10 minutes. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat na nagtatapos, na nagtatry magtapos. Kahit papano po, may mangilan-ngilan pong nagpa-follow at nanonood ng mga content ko. Kahit papano po pinipilit ko po, sinisikap ko po sa tulong at awa ng ating creator na makapaghatid ako, makapagtawid ako sa bawat part ng content ko na ganito, kahit po mga templates lang yan, ng maliit na booster, ng maliit na motivation, ng life lesson, na sa kahit po anumang paraan, may makakita, may makapanood, may makapakinig ng content ko na ganito, na masundot ko po yung puso niya, na kahit papano po magkaroon siya ng kaunting dagdag sa faith na pinangahawakan niya. Kasi yan po talaga yung ginugol ko guys, yung makapagbigay ako ng maliit na motivation sa kapwa-tao ko. Kahit sino pa pong makakita ng content ko, kamag-anak ko man to, kakilala ko man, o kung sino ka man na makakakita ng bawat content ko. Samot dalangin ko sa ating creator na sana madagdagan pa yung pagmamahal mo, yung tiwala mo, yung faith mo sa ating Panginoon. Kasi yan po yung pinakabala natin. Yan po yung pinaka-shield natin, sanggalang natin, yung angkla natin, yung anchor natin sa pakikipaglaban natin. Kasi ang labanan po sa mundong ito guys hindi labanan ng laman, ng flesh, ng dugo, kundi labanan po ng espiritu. Ang lahat po ng kalaban natin nandyan lang sa paligid, gumagala-gala ng masisilo nila para maakay nila dun sa tormented place na paglalagyan sa kanila sa isang araw na huhukuman ng lahat sa atin. Amen. Guys, sana po talaga magmadali na po tayo. Tanggapin po natin ang karamihan ngayon may mga negosyo pa, nagpo-promote pa, gusto pa talagang umasenso ang buhay. Kahit ako po gusto ko rin po umasenso ang buhay ko kasi hindi naman po ako mayaman Pero ano po bang magagawa ng kayamanan na yan kung malapit na po talaga yung climax ng tribulation. Kung mayaman na po tayo, sana po makontento na tayo guys. Kasi saan pa po natin ba dadali ng napakarami nating milyon-milyong pera? Yung iba nga po bilyon-bilyon. Sabi nga po wala pa yatang 50 katao ang bilyonaryo sa mundong ito. Hindi pa po aabot ng 50 katao ang halos nagmamay-ari ng mga material na negosyo dito sa lupang ito. Saan mo ba dadalahin yan? Makakapagtago ka pa ba kapag dumating yung climax ng tribulation na ibubuhos na ng Panginoon yung galit niya sa lupang ito? Lahat po magkakaroon po ng apoy nga po ang babaksak hindi na po tubig ang gagamitin ng ating Panginoon guys. Yan po isang nakakalungkot at dilat na katotohanan. Paks na paks po yan. Kasi nga po guys, ang Panginoon po gusto na po talaga niyang linisin ng mundo. Gusto na po talaga niyang ang maghahari talaga yung justice. Paparating na po yung justice na yun kasi nga po in 1,000 years, kahit po may lalaban sa ating Panginoon na mga matatalinong tao, mga makapangyarihang pinuno, unmatched po. Hindi po sila hindi po nila pwedeng pantayan yung paghaharing gagawin ng bigating san. Yan po kaabang-abang kay patay man tayo o buhay tayo o kasama tayo dun sa 1,000 years na reigning ng ating bigatin sa ng Lord Jesus natin, hindi po natin alam, hindi po natin ubod maisip kung anong mangyayari dun sa 1,000 years na yun Pero bago pa po dumating yung 1,000 years guys, meron pa pong maraming mangyayari. Kaabang-abang po yan. Dapat po, yan po ang ating yan po ang i-prioritize natin guys. Hindi po ako kumbaga ako po kasi para sa akin, ang motivation ko ay magmadali na po tayong lahat. Kasi nga po, nandun na po tayo. Papalapit na po ng papalapit. O, kahit po isipin natin, hindi na po yan aabutin ng 50 years, ng 100 years. Kailan pa po tayo mag-uumpisa?
na ang trajectory ng buhay natin ipapunta talaga dun sa lingap at motivation ng ating creator. Kasi baka po malate tayo guys. Baka po malate tayo. Huwag po nating hintaying malate tayo. Kasi okay lang po yung mga kayamanan na yan na ini-enjoy natin ngayon Pero wag po tayo magpapaalipin dyan sa kayamanan na yan. Kasi material things lang po yan. Lahat po ng material things ay matutupok, masusunog, mawawala ng value. Ultimong diamonds po, ultimong mansion po. Sabi nga po anong gagawin mo dyan sa napakarami mong pera? Bakit hindi mo pa itulong ng itulong sa gusto mong tulungan? Bakit hindi mo pa patawarin yung may mga utang sa'yo? Bakit hindi mo na lang singilin yung mga may utang sa'yo? Kasi kung ang dami mo nang pera sa bangko, ang dami mo pang pera sa vault mo, ang dami mo pang investment, kumbaga sa nagpatong-patong na bilyon na yung pera mo, billion pesos, billion dollars. Diyos ko guys, nakakatakot po kasi hindi mo talaga mababaon yan Sabi nga po, lumabas kang hubad ka ring aalis sa mundong to. Kahit maganda yung damit mo, kahit tagtat ka pa ng alas kapag inilibing ka, lahat yun ay mabubulok lang din. Ang matitira lang ay kung ano ang ginawa mo nung nabubuhay ka pa. Yan po yung dilat na reality guys. Anong ginawa mo habang nabubuhay ka? Yan po ang itatanong, yan po ang nakalista dun sa itaas. Hindi kasi, wala kasi talaga po sa paningin ng Panginoon yung bilyon-bilyon mong kayamanan Paano ka nabuhay? Paano yung motivation itinawid mo sa kapwa mo, sa pamilya mo? Halimbawa, abandonadong tatay ka, pariwara kang nanay, iniwan mo yung mga anak mo, pinabayaan mo, hindi ka man lang nagsikap para mapalaki yung mga anak mo sa marangal na paraan. O yumamang ka, isang tatay ka, yumamang ka, hindi mo man lang nilingon yung tunay mong pamilya. Nagpayaman ka na nagpayaman, pinasaya mo ng pinasaya ang sarili mo. Diyos ko guys, nakakatakot pong maging ganun. Dapat po ngayon pa lang, ituwid na natin yung mga taliwas nating pinaggagawa. Yung mga ginawan tayo ng kasamaan, bumalik na po kayo sa mga ginawan nyo ng kasamaan. Mag-sorry na po kayo. Huwag nyo pong hintayin maubos ang oras nyo dito sa lupa. Napaka-limited po ng time nating lahat guys. Ito pong motivation ko na to, kaya po ito pinauulit-ulit ko. Kasi gusto ko pong kahit papano makapagtawid talaga ako ng magandang lesson, na magandang motivation sa sino mang makakakita ng content ko. Ang content ko po na to ay talaga pong nagmo-motivate ng kung ikaw man nakalubog sa kasalanan mo ngayon, adi ka sa pambababae, adi ka sa pera, adi ka sa kalayawan, puro ka mga material things. Ano sasabihin mo pag tinanong ka na dun sa judgment day na malapit nang mangyari? Kasi sabi nga po ng Panginoon dun sa Matthew 24, sabi niya po, habang Matthew 24 verse 5 to 22, habang tinatanong po ang ating Panginoon, ng ating Lord Jesus, ng kanyang mga apostol at ng kanyang mga followers, kung paano ba talaga mangyayari itong end of times, inexplain po sa kanya. Huwag ninyong paniniwalaan ang mga magsasabi sa inyo na nandito ako, pumarito kayo. Huwag ninyong paniniwalaan lahat ng deception ng masama. At malibang paigsiin ng Panginoon yung pangyayaring Great Tribulation guys, ay walang sino mang makakaligtas. Ipinagmamalasakit po ng Panginoon yung mga taong matutuwid, yung nagsusumakit na makasunod sa motivation ng ating Panginoon. Amen. Sundan nyo pa po guys. Kasi guys, alam nyo po, yung talaga pong tribulation, nandito na po tayo Hindi po natin alam, any moment po, mangyayari yung mga sunod-sunod na pangyayari na nakasulat po talaga sa Word of God. Kaya magmadali na po tayo guys. Huwag po nating hintayin mamatay tayo na nandun tayo sa gitna ng maling ginagawa natin. Okay lang pong mabuhay na normal, mayaman ka, masaya ka, kontento ka. Pero huwag po tayo magpaalipin dyan sa material things na yan. Kasi lahat po yan ay masusunog, maiiwan. Mawawalan po ng kwenta. Sundan nyo pa po guys, malapit ko na po itong bigyan ng ending. Maraming salamat po sa inyong lahat. To God be the glory po. God bless us all po. And always remember guys, faith is our only shield sa paglaban natin sa deception na ginagamit ng wicked. Amen. Sundan nyo pa po guys. Thank you so much po sa inyong lahat. God bless us all po.